So close, so far. Ay lumaban pa rin sa dulo. Yan ang naging kwento ng Gilas Pilipinas laban sa Team Brazil. Halina't natin alamin ang nakalaban nila ng malakas na team ng Brazil. Sayang at hindi nakalaro si Kai Sotto sa laban na ito. Baka maaari natin masabi maging ibang ihip ng laro kapag andito ang 7 feet big natin. Pero hindi natin maitatanggi itong lakas ng Brazil. Unlike sa mga naunang mga nakalaban natin mga European teams, American team itong Brazil. Kaya expected na mas gifted sila physically kumpara Georgia at Latvia. Iba din ang playing style, galing tayo sa mga systematic na team. Pero itong Brazil, Amerikano talaga ang laro. Mahilig mag-trade ng shots, mapa-pick and roll, or simply one-on-one na gagamitin na skills nila. Wala din gaanong players movement, away sa play ang mga ilang players. I-spread lang ang floors nila at naghihintay na mapapasahan. Marami silang mga shifting na guards, talagang nahirapan ng mga Gilas guards natin. Isa rin na mabilis dito si Bertans at yung si 5'9 nilang si Thiago Santos. Ang liit, di ba? Pero explosive yan. Pero maganda naman pinakita sa depensa, di ba? Ng backboard natin sa last 2 games. Kaya nga lang hindi naging good news yun sa laban na yun. Hopefully yung game na yun sana nadepensa nila ng maganda ng maayos. Kaso kinapos ganun talaga. Pero ang pinakaalas nila talaga sa OQT ay ang sa kanilang front court. Top 3 scorer nila sa tournament. 3, 4, 5 ng sa kanilang team. Si Bruno Caboclo ang best scorer nila with 17 points in a game. Kaya napalaban sa kanya si Vukovic. Kaya kahit hindi katangkaran athletic naman. Bukod sa scoring, pinangungunahan niya din ang kupunan sa rebound at blocks. Tough na matchup para sa bigs natin. Lalo tumitira din ito ng tres. Sila Leo Melender naman, itong import sa Japan sa bilig, nakalaban din nila Dwight Rammers doon. Isang 6'7 forward at isang scorer at shooter. Mainit ito ngayon. Contract Cameron, 19 points ang ginawa niya. Siguro isa siya sa mga hindi napagtuunan ng pansin ng Gilas. Sunod pa si Lucas Diaz, 6'9 ang nakalagay sa FIBA profile niya, pero 6'10 talaga ito. Kaya kahit papaano, hindi sila malulugi sa size kontra Pilipinas. Kaya binababa din sila ng kanilang coach with average 34 minutes playing time. Ang haba nun. Pero maganda naman ang fit niya sa team. Para sa isang center, great na shooter kasi ito sa labas. Kasi space niya talaga ito sa floor. Nakakadalawang tres ito sa kontra Montenegro, talo kontra Cameroon. Marami talaga ang iintindihin sa kanya ang Pilipinas bukod sa scoring niya sa paint. Yun na nga ang top 3 scorer so far ng Brazil ngayon OQT. Pero marami pa silang weapon, si Guy Santos, currently NBA players nila sa Golden State Warriors. Tapos may 5 din silang former NBA players, si Raul Neto, Cristiano Felicio, Marcelo Huertas, Didi Lozada, at ganun din, best player nila si Caboclo. Malalim talaga itong koponan ng Brazil. Pero punta na tayo sa team sa comparison na tournament na ito. Lamang ang Pilipinas sa Brazil sa scoring, rebounds, at assists. Sa puntos nga, 91 points per game ng Pilipinas kontra sa Brazil. Ang layo, di ba? Pero baka sa mismong laban pagiging pisikalan ng Brazil, sa laban baka mapababa ang depensa nila ng scoring natin. Nadala tayo sa kanilang depensa tapos puro asintado nila at third quarter pa lang. Mas asintado din sa kanila ang Pilipinas sa 3-point area. Mainit talaga ang Gilas sa last 2 games with over 51% na accuracy. Hindi naging badya ang ring na ito para sa atin. Sa atin lang yun, mas malaki sana ang chance nating manalo. Nasa best na scorer sa ating buong OQT nasa Justin Brownlee with 27 points per game without saying na panay efficiency yan. Gumagawa ng plays, may rebound at iba pang bagay sa court. Kaya naman by the numbers Pilipinas talaga yamado kaya nga lang pero naging on paper lang yun. We will see sana sa finals ang Gilas kung naging good matchup ito. Pero ganun talaga ang laro. Malaki sana naging game plan ng Gilas pagdating sa third quarter naging ibang game plan ng Brazil kumpara sa mga naunang opponents natin. Alam naman natin na ginawa ng players at lalo ng ating coach na wala na tayong masasabi. Nanais pa si coach team na pinapanood ang game na laban ng Brazil at Cameroon. Sigurado pinag-aaralan naman niya ang potential at matchup dito sa team na Brazil. Kaya nga sa inaasa natin, naging maganda naman sa second quarter. Kaso nga lang, nagkulang tayo ng isang bigs. At maaaring malaking bagay yun sa game plan. Pero malalaman na, mananalo sa laban ng Latvia at Cameroon. Kung ano ang paglalaban na slot para sa Paris Olympics. Pero kahit natalo pa man, congrats pa rin. Dahil ginawa naman natin ang lahat na makakaya. Hanggang dito na lang. And then mag-subscribe natin kayo kung bago lang kayo sa akin channel.